Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Okay pa po ba? Kaya pa? Tayo po ay nasa ikalawang bahagi, ikalawang yugto ng ating pong 3 araw na pagdiriwang at ngayon ay nasa bahagi tayo ng pagpapakasakit ni Jesucristo at sa ating pong narinig, ngayon po ang oras, ang araw ng kamatayan ni Jesus. Bagamat ito po ay kamatayan, ito ay tinatawag natin sa Ingles na Good Friday dahil ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng pagkabuhay para sa lahat. Ang kanyang kamatayan ay hinihintay ng lahat ng mga nasa kabilang buhay. Panahon pa ni Abraham, o si Abraham hanggang sa lahat ng mga sumunod na naging tapat kay Jesus ay nagbubunyi ngayon o nagbunyi ng si Kristo ay malagutan ng hininga. Dahil si Kristo ang magbubukas ng langit, si Kristo ang inihintay ng lahat para sa pangako na paraiso sa lahat ng mga naging tapat kay Kristo. Sabihin niyo nga po, salamat Panginoong Jesus. Ito yung punto na ang isang nag-alay ng buhay ay ipinagbubunyi natin, ipinagpapasalamat natin dahil sa atin pong pagtanaw ng napakalaking utang na loob, walang katumbas na halaga ang maaari nating ibigay sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ganyan tayo, kamahal ng Diyos, para ang buhay ng bawat isa sa atin ay mabigyan ng pagpapahalaga. Sabihin niyo nga po ulit sa katabi ninyo, mahalaga ka sa Diyos. Kaya para sa atin lahat ito. Para sa atin na mga naririto sa loob ng simbahan, mga dumadalo sa pagdiriwang natin, para sa mga nasa online, para sa mga taong nagtitinda ngayon, naglilinis ng kalye, para sa mga taong kahit walang pakialam sa nangyayari sa ngayon, para sa kanila ito. Nung magkaroon po kami ng pagkakataon na magdala ng imahin ng Poong Nazareno doon po sa mismong bayan na pinagganapan nitong ating narinig. Sa umpisa ay naiiskandalo ako. Kasi habang nag-iistasyon kami ng krus, ang ingay sa paligid. Habang nag-iistasyon kami ng krus, lakaran ng mga tao. At ipinaliwanag din sa amin na nung nangyayari itong bahaging ito ng kwento na ipinahayag ni San Juan, ganun din mismo. Yung iba, wala namang pakialam kay Kristo. Hindi nila alintana yung ano ang magiging kapalit ng ginagawa ni Kristo. Kaya para sa lahat, pag sinabing para sa lahat, sa mabuti man o masama, ililigtas ng Diyos. Alam man ng tao o hindi, gagawin ito ng Diyos. Ulitin ko po, ganun tayo kahalaga sa Diyos. At nawa, sa pagdiriwang natin o paggunita ng pagdiriwang na ito ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo, ay matuto tayo sa mga pagkakamali na mga nauna pa sa atin. Yung iba na walang pakialam, yung iba naman na nakiuso lang, yung iba sadyang nakibahagi sa pagsigaw na patayin siya, patayin siya. Sige nga po, sabay-sabay nga tayo, patayin siya. Kunyari pa kayo, no? Pero, di ba, pag dinededma natin ang mga salita ni Jesus, ang kanya mismong karanasan, nakikiisa tayo at nakikibahagi na tayo sa mga sinapit ni Kristo. Nitong mga nakalipas na buwan, hindi ko na malaman, pero nakakalungkot na malaman kung anong uri ng pag-iisip ang mga tao sa ngayon. Sa henerasyon natin, Kasi ngayon, nung nabalita
na mayroong isang lalaking ipinakulong at dapat siyang ikulong. Yan ang hatol, no, ng mga netizens. No? Ikulong siya. Sino ba ang pinatay? Ano ang napatay? Hayop. Hayop. O, hindi natin sinasabing huwag nating kalingain yung mga hayop. No? Ang punto lang ay, bakit mas nagiging mahalaga ang buhay ng hayop kesa sa buhay ng tao? Tabi-tabi po, no? Mas gustong alagaan ng tao ang hayop. Ayaw nang magkaanak, okay na ako sa tuta. Kaya nga ang tawag, parent per parent. Hindi po masama mag-alaga ng hayop. At dapat natin silang kalingain kasi ipinagkatiwala sila ng Diyos. Diba? Sabi, binigay ng Diyos ang lahat. Maging hayop, may ilap man yan. Lumilipad, gumagapang, o kung ano pa man. Pangalagaan ng tao, tulungan ng tao. Pero wag natin kakalimutan na mas pinahalagahan ng Diyos ang buhay ng tao. Eh bakit nga ba? Ano nangyayari sa atin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka hayop. Bakit mas madali sa yung intindihin yung aso, yung pusa? Minsan mas kinakausap mo pa yung aso at nagkakaintindihan kayo. Kulang na lang kumahol ka at gayahin mo yung kanyang lingwahe. Sasagot yung aso. Pero kapag buhay na ng tao ang inaagrabyado, buhay na ng tao ang pinapatay, bakit tahimik tayo? Dito sa Kamba, hindi ko alam, no? Ilan ba ang napatay dito? Ilan ba ang pinatay dito? Dahil meron tayong tinatawag na war on drugs. Bakit war on drugs? Pero bakit tao ang pinapatay? Hindi yung droga. Pero yun nga yung masaklap. Bakit sumasang-ayon tayo? Napatayin ng tao. Kung hindi tayo nagsasalita at nananahimik lang tayo, ibig sabihin, sumasang-ayon tayo. Tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. May buhay yan. Medyo napabayaan nga lang, no? Pero may buhay yan. Buhay nga na dapat pangalagaan. Hindi nga lang pinangalagaan ng mga dapat na kumakalinga sa kanila. Kaya maintindihan din natin bakit nagkakaroon ng trauma, ayoko mag-alaga ng tao, ayoko mag-alaga ng mga bata kasi makukulit yan. No? Lalo pa panahon ngayon, ang hirap kausapin. Konting palo mo, child abuse na, okay na ako sa aso. Okay na ako sa sawa. Mas maganda pang alagaan ng ahas kaysa sa tao na nag-aasal ahas. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpakatao ka. Ulitin nga po, no? Hindi tayo against sa pag-aalaga. Ang pinupunto ko ay kung medyo mas mahalaga sa iyo ang buhay ng hayop kaysa sa tao, malaking problema yan. Baka mayroong kailangan i-adjust, no, sa ating mindset, sa ating utak. Mga batas dito po, no, sa lugar namin, Divisoria, Kamba, mga bata na nandiyan, ay hindi mo, ang hirap lang, no? Minsan, mga bata, mumurahin ka, magmumura sila, magsusuntukan. Pero yung mga hayop, may diaper, may sapat na pagkain, may salon pa. At sinasabi, nai-stress siya. Alam natin kapag ang hayop nai-stress. At alam natin na pwede siyang magpakamatay. Minsan nga, di ba, dati dito may ibon kami, no? Sasabihin ng mga nila Jonah, na-stress po sila, kaya sila namatay. Okay.
Ano lang tayo, no? Kasi nauulit ng nauulit itong pagpatay at kamatayan ng mga taong walang kalaban-laban, mga taong inosente dahil sa kakulangan ng mga taong magsasalita at magtatanggol sa kanila. Bagamat si Jesus ay Diyos, makapangyarihan, pero hinayaan niya munang gawin ito at mangyari sa kanya. Para nang sa ganon, sakali, unti-unti, maraming tao ang maliwanagan, maraming tao ang mamulat sa kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa pagbibigay natin ng hustisya at kapatawaran. Kasi kung tayo lang, matagal na tayong wala sa mundong ito. Pero dahil kay Kristo na namamagitan para sa atin, na sinasabi lagi ni Kristo, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, kaya magpasa hanggang ngayon, nabubuhay pa tayo at nabibigyan pa tayo ng pagkakataon. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahalaka ka sa Diyos.